Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan, dahil sa iyong masaganang kabutihan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na dakila, mapagpala, tunay ang iyong kabutihan ay magpawalang hanggan. Nagpapasalamat po kami sa oras na ito, Panginoon, na muli ang aming gawain ay gaganapin namin upang ikaw ay aming paglingkuran, papurihan at pasalamatan. Aming dalangin, O Diyos, na maging matagumpay po ang aming gawain sa oras na ito, mula po sa umpisa ng aming programa, maging sa pagmemensahe, hanggang matapos ang gawain, Panginoon. Mapapurihan ka, mapaglingkuran ka, Panginoon, maitaas ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo po namin ipinagtitiwala ang lahat, ang kaayusan, maging sa mga makikinig, dalangin po namin, ihanda mo ang kanilang mga puso, patuloy kang mangusap sa kanila, at aming maunawaan ang iyong mga salita at ang iyong nais sabihin sa bawat isa. Panginoon, sa iyo po namin ipinagtatagubilin ang lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay manggagaling po sa awit 13, 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi, "Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kung magtatago ka sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso ko't gabi't araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay. Lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan." Tayo po ay sandaling manalangin. Tunay, O Diyos, na ikaw ay mabuti. Ikaw ang Diyos na panibagong sariwa, Panginoon, na pinapadama sa amin ang iyong katapatan. Salamat po, O Diyos, sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin, na nakaugnay po sa iyo, na nagbibigay po ng kahulugan sa aming buhay, Panginoon, at siyang nagiging gabay sa pang-araw-araw. O Diyos, sa aming prayer meeting ngayong gabing ito, samahan mo po kami sa aming pagbubulay-bulay at nawa matuto kami at maging gabay ang aming matututunan mula sa iyo sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli ay magandang gabi sa inyo lahat. Ang ating pong pag-aaralan ay aking pong pinamagatang Prayer in the Night, Crying Until Trust Comes. Panalangin sa gabi hanggang sa iyong pag-iyak ay dumating ang pagtitiwala. Mga kapatid, ang pinakamalaking problema ng iglesia ngayon ay hindi kakulangan ng programa, hindi kakulangan sa kaalaman, kundi kakulangan sa panalangin. We have learned to organize, but we have forgotten how to agonize in prayer. We speak much to men, but we speak little to God. At kaya mahina ang kapangyarihan dahil mahina ang panalangin. Psalm 13 is not just a song. It is a prayer born out of desperation. Ito po ay isang iyak ng isang nananalangin na kaluluwa. Makikita po natin ito sa talata 1 hanggang 2. Hanggang kailan, Panginoon? 4 beses niya sinabi ito. Hindi ito formal na panalangin. Hindi ito maganda sa pandinig. Ito ay panalangin ng pusong sugatan. Mga kapatid, ang tunay na panalangin ay hindi nagmumula sa bibig, kundi sa puso. Hindi ito ginagawa dahil schedule. Ginagawa ito dahil kailangan. Sinabi ni E.M. Bounds, na isang author ng maraming mga libro ukol sa prayer, ang sabi niya, God shapes the world by prayers. Pero ang tanong, tayo ba ay nananalangin ng totoo? Marami nagsasabi ng panalangin, pero kakaunti ang tunay na nananalangin. Kapag may problema tayo, ano ang una nating ginagawa? Nag-aalala? Nagplaplano? Nagrereklamo?
o lumuluhod ba tayo? Mga kapatid, ang panalangin ay hindi huling hakbang. Ito ang unang gawain. We should have the persistence of prayer na sinasabi sa verses 3 to 4. Tingnan mo ako, sagutin mo ako. Si David ay hindi tumigil. Hindi siya nasiyahan sa katahimikan. Hindi siya umatras. Pinilit niya ang kanyang panalangin sa presensya ng Diyos. Ito ang nawawala sa atin. Hindi tayo nagtatagal sa panalangin. Mabilis tayong sumusuko. Madali tayong madistract. Muli sinasabi ni E.M. Bounds, walang kapangyarihan kung walang pananatili sa panalangin. Ang taong nananalangin ay taong hindi basta umaalis sa presensya ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin, ilang minuto lang ba ang panalangin natin? Ilang beses lang ba sa isang linggo? Mga kapatid, ang mababaw na panalangin ay hindi magbubunga ng malalim na kapangyarihan. Kung gusto natin ng sagot, kailangan nating magtagal sa Diyos. Ang katagumpayan ng panalangin ay makikita natin sa verses 5 to 6. Ang sabi, ngunit ako'y nagtitiwala. Ito ang himala ng panalangin. Hindi pa nagbabago ang sitwasyon, pero nagbago ang puso. Ito ang ginagawa ng tunay na panalangin. Hindi lang nito binabago ang paligid, binabago nito ang nananalangin. Mula sa pagdaing, naging pagtitiwala. Mula sa pag-iyak, naging pag-awit. Ang sabi, ang panalangin na nagpapatuloy ay nagtatapos sa pagtitiwala. Kung walang pagtitiwala, kulang pa ang panalangin. Kung walang pagbabago ng puso, hindi pa tayo tapos manalangin. Therefore, the application is a call to true prayer. Ito'y panawagan para sa tunay na panalangin, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng magagandang salita. Naghahanap siya ng mga taong tunay na nananalangin. Hindi ng mabilis na panalangin, kundi panalangin may alab, may apoy. Hindi ng panalangin formal, kundi panalangin may luha, may pananampalataya, may pagpupursige. Ngayong gabi, wag tayong umuwi na pareho pa rin ang ating panalangin. Kung dati mababaw, palalimin natin. Kung dati madalian, patagalin natin. Kung dati mahina, pagningasin natin. In closing, ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng panalangin. At kung wala ang panalangin, walang kapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming panalangin na kulang sa alab, kulang sa pagtsatsaga, kulang sa pananampalataya. Turuan mo kaming manalangin, hindi lang sa salita, kundi sa puso. Bigyan mo kami ng uhaw sa iyong presensya na hindi kami titigil hanggang maranasan ka namin. Gawin mo kaming mga taong nananalangin, mga taong may kapangyarihan dahil sa panalangin. Ito pang aming nilalapit sa iyo na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po sa panalangin. Ama namin sa langit,
maraming salamat muli sa pagkakataong ito na kami ay makalapit sa iyong trono. Salamat po, O Diyos, kay Jesucristo na siyang aming katuwiran. Dahil kung hindi sa kanyang sakripisyong ginawa sa krus, dahil sa kanyang dugo na naglinis sa amin, sa aming pakikipag-isa kay Jesucristo, maaring hindi kami madinig, hindi mo kami mapapakinggan dahil nandyan ang hadlang ng kasalanan. Kaya nga po, O Diyos, humingi kami ng kapatawaran sa iyo sa mga kasalanang aming nagawa, ito man ay hayag o hindi man hayag. We pray, O Father, cleanse us from our sins. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you, O Lord, dahil alam po namin na kapag dalisay ang aming puso, walang makakahadlang po, Panginoon, na kami ay iyong madinig. Salamat po, O Diyos, sa mga nakaraan na mga hinihiling po naming mga panalangin sa iyo, kung paano niyo po sinagot ang mga ito. Sa mga nagkasakit at ngayon ay gumaling na, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat. Ganun pa rin, O Diyos, patuloy po naming inilalapit sa iyo ang aming mga kapatiran na may karamdaman sa complete o total recovery ng aming kapatid na si Erning Leonson na nagre-recover sa kanyang surgery po, Panginoon, na kung saan nilagay ng 2 stents sa kanyang puso po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil napakabuti mo po kay Brother Erning, kung saan, O Lord, marami na siyang mga pinagdaanan, pero yan po ay napagtatagumpayan. Yan po ay nalalampasan. At alam po namin na patuloy mo siyang, O Lord, pagagalingin dahil meron pa kayo, O Diyos, na layunin para sa Kanya. Dahil ikaw po ay nangangusap po sa Kanya, Panginoon, sa bawat mga pagsubok na Kanyang napagtatagumpayan. May nais po kayong ipahiwatig sa Kanya. Kaya we pray, O Lord, na nawa ay maging malinaw para kay Brother Erning ang nais mo, O Lord, na layunin para sa kanya. Gayon din po, O Diyos, patuloy din namin nilalapit sa iyo ang aming Mami Linda Leonson sa kanyang discomfort po, Panginoon, sa mga nakakabit sa kanyang katawan na para maituwid ang kanyang spine po, Panginoon. I pray, O Father, touch her body na nangangailangan po ng kagalingan. Nawala po yung discomfort or pain na kanyang nararamdaman. I pray, O Father, that you would heal, O Lord, yung mga nerves nang sa ganon ay muling o dumalay po, Panginoon, yung nerves ng function po, Panginoon, sa kanyang spine para po hindi siya mahirapan sa kanyang pagkilos. At kung maaari po ay maibalik po na siya ay tayo po. Wala naman pong imposible sa iyo. Kaya kami po ay humihiling po, Panginoon, ng ganitong kagalingan para kay Mami Linda Leonson. Salamat din po, O Diyos, sa patuloy na kagalingan na ipinagkakaloob mo kay Fiscal Glo de Guzman po, Panginoon. Alam po namin na nakarecover na po si Brother June Barela. Pinagpapasalamat po namin yan dahil tunay na napakabuti mo at ngayon po ay nakakapag-function na po siya ng normal. Salamat din po sa kagalingan na pinagkaloob mo kay Jude Perea, Panginoon, na nakakapaglakad na rin po, nakakadalo na marami activities dahil, O Diyos, binalik mo po ang kalakasan at kagalingan ng kanyang mga paa. Salamat po, O Diyos. Nilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatiran na may sciatica na Ate Lenny po, Panginoon, si Ate Leia at saka si Ate Sita po, Panginoon. I pray na your healing, O Lord, your healing grace will be upon them. Nang sa ganon po, hindi na sila makaranas ng pain sa kanilang mga legs po, Panginoon. I pray, O Father,
sa iba pa po na hindi ko pa ma-mention kung ah, ikaw lang talaga po, Panginoon, nakakabatid kung sino po sila na ngayon ay nakakaranas ng karamdaman. I pray, O Father, whatever sickness or ailment that they have, Panginoon, hipuin mo po sila sa parte ng mga katawan nila, maaring ubo, sipon, sakit sa likod, sakit sa paa, sakit sa bato, at kung ano pa po, Panginoon. I pray for your healing. Salamat po, O Diyos, dahil wala naman po talaga na imposible sa iyo, at yan po ang kagalingan na hinihiling po namin sa aming mga na tagapakinig at mga kasama po na mga kaanib at kanilang mga mahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan. Maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy na katagumpayan ng aming selebrasyon ng ika-112 taon ng church anniversary. Salamat po, O Diyos. We continue to pray that you continue to use, O Lord, our church to reach out to those who haven't heard about you yet. Salamat po, O Diyos, sa gagawin po naming programa, activity po sa Hapay, sa Mangga, na nandoon po ang medical, dental, and legal aid po na ibibigay po doon sa mga tao sa Hapay. Maraming salamat sa partnership with the municipal government. Salamat sa mayor at sa mga nagtatrabaho po sa barangay health na kung saan po ay ipagkakaloob po nila, bibigay ang kanilang libreng mga serbisyo, paglilingkod para maidaos pong itong medical, dental, and even the legal aid po o support sa mga tao na nangangailangan nito. I pray, O Father, for good weather on Saturday na kung saan, O Diyos, ay magtitipon po ang mga tao po sa Hapay, na kung saan ay excited po sila na merong ganitong klaseng libre na gamutan po, Panginoon, at maka-avail po sila nito. Kaya we pray, O Father, for the success of this program po, Panginoon. Give us a good weather. Alam po namin na sinasabi sa aming pag-asa na merong storm na darating. I pray, O Father, that this storm, sana, Lord, ay hindi maging hadlang for us to continue with our activity ng programang ito, Panginoon. Malihis po ng malayo ang bagyo para maganda ang aming weather po dito sa aming lugar sa Taytay po, Panginoon. Ihanda mo po, Panginoon, yung mga magsisilbi po, Panginoon, ng mga dentista, ng mga health workers, yung doktor po, Panginoon, na titingin po sa mga pasyente. Dalhin mo po ang mga pasyente po, Panginoon, bilang isang tulong po ng Taytay United Methodist Church, na ang aming tulong ay hindi lamang spiritual, kundi nandoon yung holistic po, Panginoon, na pagtulong sa kanila. Nawa, O Diyos, ay maging daan din po ito, ang activity na ito, para maihayag ang iyong salita sa mga naghihintay po na sila'y matawag. Mabigyan po kami ng mga pagkakataon na i-share sa kanilang mabuting balita, Panginoon. At we pray also, Lord, sa darating din po na July na first Sunday worship namin, to commemorate, O Lord, to remember our first Sunday celebration o worship bilang Taytay United Methodist Church po, Panginoon, dito sa Tikling. Nawa, O Diyos, ay isang pagpapahayag ng aming pagpapasalamat sa iyo, at magamit mo po, Panginoon, ang aming speaker na si D.S. Jestril Alvarado, Panginoon, na mabigyan po kami ng inspirasyon at to encourage, O Lord, yung aming mga mananampalataya, mga anak mo dito po, O Diyos, sa Taytay United Methodist Church. We continue, O Lord, to pray for our country. Lord, darating na naman ang
tag-ulan at marami pa pong mga flood control projects na hindi pa po perfectly pa po natatapos. I pray, O Father, na bago man lang dumating yung maraming mga ulan o bagyo, ay makapaghanda na po ang gobyerno para sa gano'n ay babawasan po ang pagbaha sa iba't ibang lugar ng aming bansa. I pray, O Lord, nawa ay um, magkaroon ng malinaw na paglilitis, O Panginoon, dito sa flood control projects na trilyon ang mga lumabas na pera pero hindi po nakakitaan ng mahusay na proyekto o mahusay na outcome, O Panginoon. I pray, O Father, nawa, Panginoon, ay managot ang mga dapat managot, O Panginoon. Maibalik ang perang ninakaw sa kaban ng gobyerno, kaban ng bayan na pinaghirapan naman ng mga mamamayan para po mabigyan ng kaukulan po na paglilingkod o serbisyo na hinahangad namin that we expect from the government. Katulad po ng mga pondo na sana ay nagagamit sa mga health services ng mga Pilipino po, Panginoon, na ang daming mga pasyente na nakapila po, Panginoon, sa mga government hospitals like PGH, Takanot, kung saan-saan, na kahit may mga kapansanan ay nagtsatsaga na pumila dahil, Panginoon, wala sila kakayahan na pumunta sa mga pribadong hospital. Nakakalungkot po, Panginoon, na ang daming mga nangangailangan ng health services. O Diyos, I pray, nawa ay maibalik ang normal at masigasig na paglilingkod ng PhilHealth na kung saan ang lahat ng mga Pilipino na nakapag-donate, nakapag-contribute dito ay tunay, O Diyos, na matutulungan sa panahon ng kanilang mga karamdaman. Pray continually, O Lord, for our Senate na kasalukuyan po mga naglilitis po ukol sa impeachment at kung ano-ano po ang mga pinagkakaabalahan nila. O Diyos, I pray, nawa ay maging makabuluhan ang kanilang mga hearing na ito at hindi po nag-aaksaya, O Diyos, ng pera ng bayan. Nawa, O Diyos, ay tunay na makapaglingkod sila, na matutukan po ang mga batas at ang pag-i-implement ng mga batas nito. Kung meron mang katiwalian, nawa, O Diyos, yun ang kanilang tutukan. Yung mga nagwaldas po ng kaperahan na dapat ay nagagamit sa mga proyekto na inilaan para sa bayan po, Panginoon. I pray, O Father, na ang mga political desires ay hindi maging focus o maging priority ng aming Senado, even the congressmen po, Panginoon, even the governors, even up to the last, Lord, na position, lowest position sa government. Hindi kanilang mga pansariling mga gains ang nasa isip nila, kundi ang pagtunay na paglilingkod sa bayan po, Panginoon. Na ang hangad, ang lahat ay, O Diyos, makaranas ng mabuting buhay po, Panginoon. Where there is peace and order, there is, Lord, opportunities, Lord, to be educated. Yung magandang mga classrooms, magandang mga schools, lalo na ngayon po, Panginoon, na nag-umpisa na naman ang school. Nakakalungkot din po, Panginoon, ang nangyayari sa bansa na kung saan lately ay may 2 minor de edad, O Diyos, na naging dahilan pa ng kamatayan ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan, na kung saan gumamit sila ng nahiram o naipuslit na baril. Lord, we do not want violence in our schools. Ayaw po namin na matakot ang mga estudyante na pumasok sa eskwelahan dahil sa mga ganitong klaseng mga patayan na hindi naman sana nangyari kung ang mga
school officials po, Panginoon, ay talagang tiningnan ang seguridad ng mga mag-aaral sa kanilang paaralan. Nawa, O Diyos, may mga gwardya na titingin ng mga gamit ng mga estudyante sa kanilang pagpasok. Yung iba naman, kung may over the bakod na makita po, Panginoon, maayos po ang mga bakuran para hindi po maging daan po iyan para makapasok ang mga maari makapinsala sa mga mag-aaral. Nakakalungkot kasi itong mga mag-aaral na ito, ang hangad lamang, O Diyos, ay matuto, maging handa na maging kasiyasiyang mga citizens of the country. Pero kapag ganito na ang takot ang mangingiral sa mga paaralan, ay baka hindi na po papasok o matakot na ang mga magulang na papasukin ang kanilang mga anak. Kaya Panginoon, we pray na ito ay tunay na tutukan. Lord, this is a lesson for us, O Diyos, sa mga educational namin, mga system po, Panginoon, yung paano mapangalagaan ang mga mag-aaral, O Diyos. Hindi lamang po yung makapasok ang mga bata, makauwi, kundi makapasok at makauwi ng ligtas po, Panginoon, dahil ipinagkatiwala ng mga magulang sa paaralan ng kanilang mga anak ng ilang oras, mas marami pa nga actually na mga oras na ginugugol sa paaralan. Kaya, O Diyos, I pray, tulungan mo po ang aming edukasyon para ito po ay matutukan at mabigyan ng kaligtasan ang aming mga mag-aaral. Ganun din po ang aming mga kapulisan po, Panginoon. Nawa maging responsable sa mga armas na kanilang naiuuwi o yung kanilang responsibility, accountability po, Panginoon, sa mga armas sa kanilang mga dinadala. Na itong armas na to ay dapat hindi para sa mga inosenteng tao, kundi para magamit sa mga masasamang tao. Kaya, O Diyos, tulungan mo po kami ang tunay na peace and order ang maranasan, ang pagkakalulong sa droga, mapuksa na po, Panginoon, mahuli na yung mga tunay na mga drug pushers, yung mga drug lords po, Panginoon, at hindi yung mga maliliit po na mga users o pushers ang nahuli, kundi yung na pong mga drug lords po, Lord, dahil nakakasira iyon sa katinuan po, lalo-lalo na ng mga kabataan na siyang, O Diyos, na kinabukasan ng aming bansa. I pray, O Lord, also for our church. Patuloy mo po na gamitin ang mga taong simbahan para, O Diyos, ay mapalapit ang mga tao na mas maging makabuluhan ang kanilang buhay na may kaugnayan kay Jesucristo. Gamitin mo po ang United Methodist Church dito sa Pilipinas po, Panginoon. Pag-isahin mo po kami sa aming mga layunin. Pag-isahin mo po kami magmula sa obispo, sa mga district superintendents, sa mga pastor, sa mga diakonesa, sa mga council officers, even sa mga laiko po, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay tunay na kami ay magniningning sa iyo at tunay, O Diyos, na hahayo at gawing disipulo ang mga tao po, Panginoon. Bautisman sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At alam po namin, di mo kami papabayaan. Hanggang sa dulo ng mundo ay sasamahan mo kami. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na paggamit mo dito sa Taytay United Methodist Church. Nakikita po namin ang mga iba't iba pa pong mga nag-uusbungan ng mga care groups, Bible study, Sunday school lessons, at saka iba-iba pa pong mga gawain. I pray, Father, nawa ay tunay na bigkisin mo kami ng iyong pagmamahal, na kung saan sama-sama kami, magkakaiba man ang aming, there could be diversity, O Lord, sa aming mga estado ng buhay, sa aming mga pinag-aralan,
kung ano-ano pang diversity, pero pagkaisahin mo kami sa goal naming ito na matupad ang iyong misyon at iyong bisyon dito po sa Taytay United Methodist Church. Patuloy mo po, O Diyos, na bigyan ng karunungan ang bawat isa na mga manggagawa mo, Panginoon. Ganun na rin po ang mga council na mga officers po, Panginoon. Dito po sa Taytay United Methodist Church, alam mo po ang aming hinihiling palagi sa iyo. Katulad po ng aming napag-aralan ngayon na kami nagpupursige, o Panginoon, sa aming panalangin na hindi kami titigil hanggat hindi po namin nakikita ang katugunan ng aming panalangin na ito. We pray, O Lord, na isang lugar na talagang specifically for Taytay United Methodist Church, kung saan po, Panginoon, ang isang lupa na kung saan itatayo ang istruktura na kung saan bubuuin po muli, Panginoon, ang Taytay United Methodist Church, ang mga gawain po, Panginoon, ang iba't iba po mga programa, O Diyos, at napakahalaga na meron po kaming sariling masatawag na church na istruktura, dahil po, Panginoon, doon po ay makikita po na ng iba kung paano po kayo naging tapat po, Panginoon, sa inyong mga anak for 112 years na kung saan nagkaroon ng hiwalayan, pero may nanatilit muli, O Diyos, dumadami. Kaya, Panginoon, we pray for this specifically, Lord, a lot, a building, mga manggagawa, mga laiko, mga outreach po, Panginoon, mga mission churches, muli, O Diyos, ay lalawak, magiging malakas na naman ang aming gawain po dito sa Taytay United Methodist Church, na kung paano 412 years ay nagkaroon ng maraming anak. We look forward again for us to have daughter churches po, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na this is a goal po, Panginoon, na malaki. But we know, O Lord, wala namang imposible sa iyo. It is better for us to dream big, kasi you are a big God who can provide us all our needs. Salamat po, O Diyos, sa mga provisions na ipagkakaloob niyo po, Panginoon. Marami pa po kaming nais idulog sa iyo. Salamat po, O Diyos, dahil batid mo ang bawat isa, even those who are listening right now, O Lord, sa live o sa Facebook po, Panginoon. Nawa, Panginoon, katulad ng aming mga narinig ngayong gabing ito, gawin mo po kaming mga mananalangin na mga disipulo ni Jesucristo. Turuan mo po kami na lumuhod, umiyak, magsalita sa iyo na nanggagaling sa aming puso. Hindi naman kailangan na magagandang mga pangungusap ang aming sasabihin sa iyo. Ang inahangad mo po, Panginoon, ang aming pangungusap ang gagaling sa aming mga puso, ang aming sinseridad po, Panginoon, sa iyong harapan. Ang aming, Lord, yung pagtitiwala namin sa iyo, O Diyos, ang matutugunan mo ang aming mga hinihiling. Lord, hear us. Lord, hear us. Katulad po ng salmista, 4 na beses na nagtanong sa iyo, Panginoon, kailan po, Panginoon, hanggang kailan maghihintay? We are, O Lord, crying to you, hanggang kailan po, Panginoon, kami maghihintay? Nawa, O Diyos, sa madaling panahon, makikita na po namin na mga kasagutan ng aming mga panalangin. But we will not, Lord, stop praying unless we see yung tunay na kasagutan mo. It can be a yes, it can be a wait, or it could be a no. Just let us know, Lord, kung ano yung kalooban, because we know your will is always the best for us.
Salamat po muli, O Diyos, sa gabing ito. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng mga ito na may pasasalamat. Patuloy ka namin sasambahin po, Panginoon. May we continue to pray continuously, praying without ceasing, praying in any circumstances, O Lord. And let us, O Lord, feel your presence in our lives. Bawat minuto, bawat oras po, Panginoon, bawat araw. Because, Lord, we cannot live without you. Kailangan po namin ikaw. Magiging matagumpay lang aming buhay pag ikaw ay kasama namin. Maglalakad kami na kasama ikaw. We will journey with you. We would walk with you po, Panginoon. And help us to act according to your will. O Lord, kami ang representation mo, Panginoon, sa mundong ito. Tunay na maging kawangis mo. Tunay na maging katulad ni Jesucristo. Kaya ngayon, taas natin ang ating mga kamay. Patuloy nating matanggap ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos Ama. Ang biyaya ng kaligtasan, sa kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang biyaya na kaaliwan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay mapasa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.